Hello guys, magandang araw. Welcome to NM Hermoso channel. Ako po si Elmer Hermoso. Napakarami po nag-iintay ng update dito po sa ating e-bike na ngayon po ay mahigit 2 years na. Kung mapapansin nyo po, ito po yung sticker niya, ito yung name ng e-bike. And then sticker niya, August 4, 2023 po ito. 2 years na po siyang mahigit at yung lead acid battery natin na nilagyan po natin ng battery equalizer, nandito po at yun po yung ating gagamitin. Kasi titingnan natin kung balance pa rin at kung okay pa rin ang performance ng pong battery natin. Kasi sabi nga natin, siya po ay patagal ng buhay para sa ating mga battery. Napakarami po nagpo-post po doon sa ating group na unbalance daw po. Yun pong kanila pong mga battery. Merong iba full charge pa tapos yung iba lobat na agad. So check muna natin yung ating battery bago tayo umalis. Ito po ay test natin muna para kita natin. 12.87 po itong isa. Itong isa is 12.87. Ganyan. May battery equalizer. Magkasalaman po yan. Point lang yan. Hindi yan magkakalakihan. Ito pong isa is 12.87. At tingnan natin yung isa. Medyo mahirap lang sundutin. Ito pong isa is 12.85. Mas mababa siya ng 0.02. Napakaliit lang po niyan. At yan po naman ay kaya ng i-balance ng ating battery equalizer. Ito isa. At yung pong isa ay 12.87. Ayan, 12.86, 12.87. Nagpapalit-palit pa siya. Ayan. So, ayun po ang trabaho ng ating battery equalizer. So, ngayon mga kaibigan, babiyahe po tayo. Gagamitin natin ulit siya. I-discharge natin ulit siya. At medyo malayo po ulit yung pupuntahan natin. Syempre, mabigat po ulit yung karga natin para masubukan natin kung matibay pa rin yung battery natin at saka kung balance pa rin siya after natin gamitin. So, yun sa mga hindi pa po nakakaalam mga kaibigan kung paano po magkabit ng battery equalizer, ilalagay ko po yung link dito po sa ating ibabaw. Hindi ko alam kung dito o dito, basta't nandyan lang yon. Ilalagay ko po dyan, i-click nyo po para po magkaroon po kayo ng idea kung paano po ikabit yung battery equalizer. Kung bago ka lang po dito sa aking channel at mahilig ka po sa mga ganitong klase ng content tungkol po sa ating mga e-bike, kung may e-bike ka, para magka-idea ka po sa ating po mga ginagawa sa e-bike, katulad yan, may solar panel po tayo, tayo po ay naglagay din ng extra battery para po sa ating e-bike. Kung mahilig ka po sa mga ganyang content, please po pakisubscribe po ang aking channel at pakiclick ang notification bell para updated ka sa na-upload kong videos at tutorial dito po sa aking YouTube channel. Mag-comment po kayo dyan sa baba kung ano po ang concern nyo tungkol po sa inyong e-bike at maaari ko pong sagutin pag meron po akong time. So ayan guys, tayo aalis na. Starting voltage natin is 64. Ayan, medyo magalaw lang ang ating screen. Ayan, 64 volts tayo, hindi tayo full charge na full charge. Kasi pag full charge is nasa mga 65 yan eh. So ayan, aalis na tayo mga kaibigan. Ayan guys, may dadaanan lang kami dito. May dadaanan lang muna kami bago kami dumiretso. So mga 1 kilometer na yung ating natatakbo siguro simula sa bahay. Lampas pa siguro, malayo na ito eh. Idadaan lang muna tayo bago tayo dumiretso doon sa pupuntahan natin. So ayun guys, nandito na kami sa daanan. Papunta na kami. Kami nakaka 4 kilometers na ang layo simula sa bahay. At ito ang aking kasama pala, nakalimutan ko ipakita. Ayan, si Yel at saka si Mami Miray. Kami ay papasya lang ng kaunti at maglalaro. So titingnan natin yung performance nitong ating battery na lead acid battery after 2 years. So next vlog mga kaibigan, bibigyan naman natin ng update yung ating inassemble na Life PO4. Na doon po nakakonect yung solar panel natin sa taas. Doon sa Life PO4 po na battery. So yun po yung gagawa natin ng update sa sunod kasi 2 years na rin po yung battery na yon. At atin pong re-review kung matagal pa rin siyang malobat, kung kagaya pa rin siya nung dati. Kasi nga syempre 2 years na at ang aming paggamit naman po ng e-bike ay talaga naman pong hindi pang estudyante lang. Kami po inapunta sa malalayo nang kami naka-e-bike lang. Kasi ito namang daan dito sa amin, pwedeng daanan ng e-bike dahil hindi naman po ito na highway. Kaya nakakalayo po kami kahit naka-e-bike lang. Ang tatanungin na nga lang is yung battery at saka yung kung kaya ng e-bike.
So maya mag-update tayo, nakaka 5 kilometers na po tayo. Tapos tayo ay mag-test ulit ng ating battery kung magkaka-balance pa din ano. Kasi syempre yun yung babantayan natin, yung discharge niya. Dahil sa discharge, dapat pare-parehas yung bawas sa ating battery para po hindi po kawawa yung iba na yung iba ay bugbog na sa discharge tapos yung iba full charge pa. So yun ang kalagahan ng ating pong battery equalizer. So mag-update po ako mamaya. Medyo malayo-layo pa po ang aming pupuntahan eh. So ayun mga kaibigan, tayo ay 11 kilometers na. Ayan, nasa dashboard natin, 11 kilometers. Tayo ay naglalakbay pa rin ano. I-testingin pa rin natin maigi yung ating, tsaka talaga may pupuntahan po kasi kami. I-testingin pa rin natin yung ating e-bike kung okay pa rin ang battery kahit 2 years na. Pero syempre may pagkakaiba yan compare sa bago ano. Syempre iba yung bago. 2 years na nga eh. So ayan, 11 kilometers na yun natatakbo natin. At tayo ay medyo malayo-layo pa ng kaunti doon sa ating pupuntahan. So ayan mga kaibigan, nandito na kami sa aming pupuntahan. Maghihanap lang tayo ng parkingan at tayo ay 13 kilometers yung natakbo. At tayo ay magpapasyal ng kaunti kasama itong aming bata, mapaglaro dito sa laruan dito. So ayan guys, tayo ay 13 kilometers yung natakbo. So maglalaro lang muna ng konti itong batang ito at kami mag-update. Mas mabigat yung pauwi kasi paahon po yun eh. Ngayon medyo patagan lang at saka medyo lusong-lusong na kaunti. So ngayon guys, syempre, test muna natin. No? Balance pa rin after 13 kilometers na takbo. Ito nga pala yung guys, yung battery equalizer natin na nakakabit. Ayan po, sa mga hindi pa po nakakaalam. So meron po akong manual transfer switch para po magamit ko din yung pong ating LiFePO4 battery pag nalobat po itong ating lead acid battery. So tingnan natin yung voltage niya ngayon from 12.8 kanina. Ito pong isa ay 12.68 and then itong kasunod ay 12.68 at ang kasunod ay 12.68. Bo, tulad-tulad ah. 12.67 at itong isa ay 12.68. Okay, balance pa rin tayo mga kaibigan. 0.01 ang pagkakaiba lamang. So ito pong battery equalizer is normal po yan, medyo na init po ng kaunti pero wag po sobrang init ano. Sinabi po naman ng seller yan na palatandaan na gumagana po siya, medyo may warm pero hindi po sobrang init. Okay, maglalaro muna kami. Bumili muna ako merienda, ako'y nagugutom na. Kain po tayo, kamote saka po lumpiang tauge. Ito tayo nyo. So dito po lagi kaming nadayo ng paglalaro-laro nitong mga bata. Dati nung hindi pa tag-ulan. Kaso nga nitong nagtag-ulan, syempre napapahinga na. Ngayon nga, ang dilim na naman ng ulan no. Kasi ano lang ng bagyo eh. Pa? Ngayon po. So yun guys, ay kami habang naglalaro ay meron nakaiwan ng cellphone dito. Ay ewan kung kanino. So yun mga kaibigan, hapon na ay may tao pa doon sa munisipyo. Dali na lang namin doon. Hindi, wala pa naghahanap eh. Magandang hapon po. Kanina po pwede magtanong kaya? Ano po yun? Naiwanan po doon. Saan po pwede iwanan? Hindi nyo po mabuksan kung... So yun guys, kami ay pauwi na talagang binagyo na kami rin eh. Kaya kami ginabi din, nagpapatila-tila kami. Diyan tayo pumunta kanina, ayan. Kaya kami nagpapatila-tila ay hindi naman natila. Kaya kami lalakad na miskin na bagyo. Binaba na lang namin yung trapal dito sa tapat ng aming batang kasama. Ayan. Ay lakas ng ulan.
Kami pa uwi na. Mamaya na ako mag-update at baka mabasa ng aming mga cellphone pagka uwi. O yan, 0. Start tayo sa 0 kilometer ulit. Kanina 13. So tingnan natin kung ilan tayo magagawa natin ngayon. Puro paahon yung daan natin ngayon. At saka napakalakas ng ulan, naka-wiper pa, nakailaw pa. O yan, tayo na. Pauwi na tayo. Ayan ang ating port ng Magdalena. Ayan. Yan na lang ang mga maliliwanag na lugar. Tsaka din yung ating papicturan. Ayan. So yan mga kaibigan, nandito pa rin kami sa daan at tayo meron ng 5 kilometers na natatakbo na pure paahon at patag. At tayo ay meron ng pag naka-throttle ay 58 volts. Ayan. At talagang walang tigil ang wiper at ang ating ilaw. So ayan guys, tayo ngayon ay 9 kilometers na. Tayo ay medyo malapit-lapit na ng kaunti sa bahay. So ayan mga kaibigan, nandito na kami sa bahay. Basang-basa, pati ko ay basa. Basa po yung ating upuan. So dito po, ito po ang ating natirang voltahe, 60.4. Okay, hindi pa tayo nag below 60 very good pa talaga. Tapos tayo ngayon ay naka 13 kilometers ulit, kagaya kanina. Kasi 13 kanina, 13 ngayon. Check natin ngayon yung ating battery, kung okay yung voltage niya at kung pantay pa din. So patayin ko na itong ating susi, kasi kung inuna kong patayin itong susi, mawawala yun, 13. Yung biniyahin natin kung gaano tayo katagal, 60.6, nag-a-adjust pa siya. Okay. Buksan natin. Hindi natin nagalaw yung battery natin na Life PO4. So ngayon ay check natin yung voltage ng ating lead acid. Check natin yung voltage ulit. Sa 12.18. Itong pangalawa 12.18. Very good. Yan ang battery equalizer. Itong pangatlo 12.18. Ayan, 18. Pang-apat 12.17. And yung last natin is sarang natilipat. Okay, 12.18. O diba, napakagaling pa rin ng ating battery. 2 years na yung battery natin, pero napakagaling pa rin. Balance pa din. At saka malayo pa rin yung kaya niyang puntahan. Ganyan po, pagka po meron tayong battery equalizer, mas maalagaan natin yung battery sa kanyang pagka-charge. Hindi mo po overcharge yung iba. At pag naman po ginagamit, pantay-pantay po yung discharge. Wala pong masyadong malolobat. At yung iba naman ay full charge pa. Pantay-pantay po sila. Kung malolobat, lobat po silang lahat. Full charge po silang lahat. So hanggang dito na lang mga kaibigan yung battery equalizer. Kung gusto nyo po nyan, lalagay ko yung link dyan po sa description at ibigay po sa comment section. Pag kinlik nyo po, orderin nyo na at yun po yung seller na nabibilhan ng mga battery equalizer. Meron po siyang pang 48 volts at meron din pong pang 60 volts. Hanggang dito na lang, please don't forget to like and subscribe. Bye bye, ingat po kayo.